You are now watching Markham Podcast. So, pag-uusapan natin today is ilang languages yung alam niyong salitain? Ako alam ko 4 na language. Ito yung Kapampangan, Tagalog, English, and may konting Indian language. Sample nga ng Indian language. Yung sample ko is, konti lang yung alam ko, pero pilong kong no is, how are you in English? Then, hi nga Kirteng Erica Coronel, mapipat. Ibig sabihin is, hi, my name is Erica Coronel, how about you? Eh kayo ba, ilang mga language yung alam nyong salitain? Ako, 3. Una, Kapampangan, Tagalog, and Ilocano. Anong alam mo sa Ilocano? Anong mga salitang alam mo? Halimbawa, yung mangantan, kain tayo sa Tagalog. Yung manang, sa Tagalog, ate. Yung manong, sa Tagalog, kuya. O ikaw naman. Ikaw, Mil, anong mga salita yung mga kaya mo at alam mong salitain? 4. Pero yung isa, katulad din ng sa'yo, pinapractice mo yung Indian language. Oo. Kasi yung sa akin, Korean language naman. Korea naman yun sa'yo. Tagalog, English, Kapampangan, sa Korean. So, sige nga, try mo nga yung sa Korean para at least may idea kami kung paano magsalita ng mga Korean. Yung yung alam ko lang sa Korean, sabi yung mga basic lang. Halimbawa yung, annyeonghaseyo, ibig sabihin, hello. Tapos yung pag nagpakilala ka ng I am Camille, ibig sabihin nun, sa Korean is Chonun I am. Tapos Camille, yung pangalan mo, lalagyan mo siya ng Imnida. Bali magiging Chonun Camille Imnida. Tapos kapag nagpakilala ka ng age mo, I am 22 years old. Sa Korean, Chonun I am ulit. Tapos yung 20 sa Korea is Somul. Tapos dahil dudugtong siya ng 2, yung Hana, 1, tapos yung 2 dun. Bali magiging Somul 2, tapos dudugtungan mo ng San I. Bali magiging Somul 2 San I siya. Ang dami naman. Ang hirap naman pala pag-aralan ng Korean language. Pero maganda pag pinag-aralan mo, at least may mga idea ka kung paano makipag-usap, lalo na pag nasa ibang bansa ka din ng Pag pupunta na ng bansa. Bakit yung pinag-aaralan yung lingwahe ng mga ibang bansa? Ito kasi may mga advantage sa atin, lalo na hindi lang tayo dito sa Pilipinas na naninirahan, pwede din tayo pumunta sa ibang bansa. So, kagaya ko, may kaibigan ako sa India. So, para mas maging magkaintindihan kami, kailangan naming aralan yung mga salita nila at kailangan niya ding aralin yung salita ko para mas magkaintindihan at para alam mo din kung paano mo sila kausapin, hindi lang ikaw, kundi pati yung ibang tao. Saka parang mag-share kayo ng Mga idea kung paano yung culture na ginagawa nyo. Sa akin naman, syempre, dream kong makapunta ng Korea, gano'n. So, para mas madali kapag ka pumunta doon, na, syempre, hindi naman sila gano'n din ka galing sa pagsasalita ng English. So, parang ako kasi, gusto kong i-adapt yung language na meron sila para kapag ka nagpunta ako doon is madali lang ako sa kanila, socialize, dahil nga alam ko yung language na sinasalita nila. Tsaka para hindi na din mahirap sa atin, syempre, hindi lang sila yung pumupunta, kundi pati tayo pumupunta sa kanila. Yeah. Di ba marami tayong lingwahe ngayon sa Pilipinas? So, tapos meron pang mga nabubuong lingwahe like yung gay lingo, yung keywords. Familiar ba kayo? Yes, alam ko yung mga ganong Alam mo yun? Hindi. Matagal ko na pinag-practice yung kasi hindi ko pa. Hindi na. Pwede natin siyang pag-usapan na true yung ginagamit natin ng G-words. Kasi yung sa G-words kasi, di ba yung parang alam mo ba? Tapos yung per vowel, nilalagyan mo lang siya ng G, tapos yung vowel ulit. Like yung A, tapos nadagdagan mo ng G, tapos maging A. Parang maging aga-lagam. Aga-lagam po. Baga. So, bali pagka hindi mo kasi alam yung word na G-words na yun, tapos hindi mo din alam kung ikaw din yung pinag-uusapan. At saka karamihan kasi sa mga yan, ginagamit ng mga bata pa. Lalo na noon, tayo. naging topic yan.
matagal na naging usap-usapan kung paano ba nila ginagamit, kung saan ba yan, para saan. Tsaka pwede siya kahit saan, like Tagalog, pwede din yung D-words, pwede rin yung D-words sa Kapampangan, sa Ilocano, Bisaya, Okay lang siya pwede sa- siya ilagay. Na-experience niyo na ba yung pumunta kayo dun sa ibang lugar, like halimbawa yung sa Mindanao, gano'n, nag-visita kayo, tapos may narinig ba kayo na yung kinausap kayo, tapos Actually ako, na-experience ko yan noong pumunta ako ng Tacloban at sa Cebu. Akala yata ng mga tao doon is taga doon ako. Ngayon, kinakausap ako ng kung anong lingwahe meron sila. Syempre, dahil ako, hindi ako nakakaintindi. Akala ko hindi ako yung kausap. Biglang nakita ko, nakatingin sila sa akin. So, syempre, gulat ako, hindi ko alam yung sinasabi. Ngayon, sinabi ko sa kanila na, dun sa sa Tacloban nangyari. Sinabi ko na lang sa kanila na, bumisita lang ako na hindi ko alam yung lingwahe ginagamit nila. So, nung pagkalipat ko ng Cebu, ganun din yung nangyari. Bumibili ako, tapos, kakausapin ka ng talay ko yung lingwahe nila. Hindi, kakausapin ka ng mga nagbibenta. Siyempre, pag bumili ka, tapos yung salita nila, iba. So, wala akong maintindihan. Pinapa-translate ko na lang ng Tagalog para magkaintindihan kami. Kaya, ayun, na-experience ko yung ganong, Ayoko, yung naalala ko lang, yung dun sa La Union, nung pumunta kami sa San Fernando ata yun. Hindi, ang tawag dito, hindi sila as in marunong mag-Tagalog. anong alam nila? Ano kasi yung lingwahe nila? Hindi ko matandaan yung lingwahe nila, pero yung language nila is hindi sila nagtatry kahit na yung dahil alam ng Tagalog yung kausap nila, is magtatagalog sila. Talagang enforce nilang magsalita ng lingwahe nila. Ang hirap naman doon, lalo na kung parehas kayong hindi nagkakaintindihan. Paano pa kayo makakapag-usap? Kaya nga kung uhaw ako na, hindi na ako makakabili kasi hindi ko din alam paano ako makikipag-usap sa kanila dahil doon. Kaya mahirap talaga kung yung language na alam mo is isa lang or dalawa. Kailangan, lalo na kung nandito ka sa Pilipinas, naiintindihan mo yung mga sinasabi lalo na sa Cebu, sa mga ganong lugar. Napanood niyo ba yung kay Miss Megan Yang? Megan Yang, nung nanalo siya ng Miss World noong 2013 nag-guest siya sa Indonesia, yung language nila, yung natatawa siya. Oo, yung open pepper. Alam niyo ba yun? Hindi pa napanood yun. Ay, ipapakita ko sa iyo kung ano yun. Ayun o. Eto siya. Panoorin mo kung paano yung ano niya. Buka-buka. Sekarang kita saatnya bakat pembukaan. Benar. We have like open sex session. Ano yung reaction niya? Open pepper. Ya, kita punya fakta buka-bukaan untuk Miss World. Oke. Ya. Ayan. Dahil iba yung meaning iba yung pronunciation na inano niya sa naiintindihan ni Megan. Kaya parang iba yung dating kay Megan. Kaya siya tawang-tawa. Siyempre sa atin kasi sa Tagalog, yung meaning ng Oo. pep-pep, di ba? Iba. Sa kanila kasi, iba yung sinasabi niya sa dapat talagang Oo. Kasi yung meaning, yung sinasabi talaga niyan is open facts. Oo, fact talaga. Ang kaso, dahil nga iba yung pananalita nila, nagiging iba din yung dating sa atin. Kaya si Megan, nung narinig niya yon, tawang-tawa talaga siya. Open fact, buka-buka. Siyempre talaga matatawa ka dun sa ganun eh. Tsaka yun nga, dahil din dun sa pronunciation, dun sa nag-iiba nga yung meaning ng sinasabi nila. Yun pala, fact pala yun. Pero yung pagkakasabi sa fake, tapos inulit niya pa ng fact, naging fact. Diba? Kaya kailangan talaga lalo na sa panahon ngayon, kailangan naiintindihan mo yung bawat detalye or kung paano magsalita yung tao para hindi maging ano yun, parang dahil sa pananalita may mga iba na hindi naiintindihan at nagiging
parang nagiging iba sa kanila na pwedeng maging negative and positive yung dating Oo. na pag iba, yung akala nila mali na yun, pero yung sa kanila, tama. Ganon. So, para sa akin, pag nag-aaral tayo ng language, hindi lang tayo basta-basta na, yun nga, yung kung ano yung English word is natatandaan natin, nasasabi natin, nasasalita natin. Dapat alam din natin kung paano yung pronunciation talaga dapat. Kasi, tulad nga nun, sabi niya, yung fact, sinalita niya in English. Sabi niya nga, yung fake, sabi niya. So, kung kabod lang natin sinasabi yung word na yun, na fact, tapos kabod lang natin sinalita, nag-iiba din kasi yung meaning dun sa mga nakakarinig. Oo. Kaya kailangan dapat makuha din natin kung paano yung right pronunciation. So, yun, in general, dahil nga may mga language tayo na inaaral, natutunan, or nai-influensahan tayo na gayahin, gano'n. Tulad nga nung kanina yung nabanggit yung words, or yung mga lingwahe nga na pinapractice natin dahil nai-influensya tayo. Diba, sa K-pop nga, dahil mahilig ako sa K-pop, gusto ko din talagang i-adapt yung lingwahe na sinasalita nila, gano'n. Kaya, yun, dapat talaga is aralin natin saka maayos yung pronunciation na ginagawa natin. So, thank you so much kasi marami akong matutunan sa inyong dalawa at sana kayo din may matutunan din tayo sa akin. Oo, marami kaming natutunan kung yun lang, lalo na yung pananalita mo, paano ka nagsalita dun sa Korean. Yung sa akin yung high na curtain talaga yun. Hi, High na curtain.